Hindi lang isa kundi 2 beses nasalisihan ng mga demotorsiklong salarin ang bantay ng isang tindahan. Nahuli kamyan sa pagtutok ni Oscar Oida. Alas 5 na madaling araw kanina, nang dalawin umano ng antok ang bantay sa tindahang ito na si Jovel. Ang masaklap, di lang pala antok ang dumalaw sa kanya noon. Sinadya pa siya ng isang ito na bantay sa lakay pala. Akala mo'y bibili lang nung una. Pero nang mapansin ito ang cellphone ni Jovel, ayun, kinuha na. Sabay sibat, lula ng motorsiklo kasama ang 2 iba pa. Pero di pa dito nagtapos ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas, nariyan ulit ang salarin. Binalikan ng masisikwat na tablet ng tindahan. 4 hours lang yung tulog ko eh. Kaya inantok ako nung madaling araw. Pinipilit ko naman po na di pumikit kaso di na kaya ng mata ko. Kaya nakatulog pa ako. Nung pagising ko po ay tinignan ko yung cellphone ko dito tapos wala na. Akala ko nahulog lang sa baba eh. Nung i-check nila ang kuha ng CCTV, doon na raw nanlumo si Jovel. Parang nawalan ka lang ng bahay eh. Bakit? Ninakawan ka na. Tapos wala ka pang customer. Inireport sa Taytay Police ang pangyayari. Yun po yung ginagawa sa kasalukuyan po ng ating mga investigador at follow-up, yung backtracking na kung saan ititrace po namin sa pamamagitan din ng mga CCTV sa kalapit na establishment kung saan po sila nagmula at kung saan sila pumunta. Ang krimen naman po ay pagbabayaran at pagbabayaran po ng mga salarin niyan. Batid ng mga pulis na mahirap daw talagang labanan ng antok. Kaya payo nila kung sakasakali. Ang pinakamaganda po sana, isinecure niya yung kanyang place of work, sinarado niya yung pintuan, nilock niya, or yung mga gadget, yung mga importanteng bagay na meron siya, ay ilagay niya po sa isang drawer, isang cabinet na may lock kung saan hindi mabubuksan. Pero sana talaga ay hindi po tayo natutulog sa ating duty. Pero si Jovel, matapos daw ang nangyari, ewan na raw kung dapuan pa ng antok. Nape-pressure po yung utak ko. Okay lang sana kahit cellphone ko lang nawala kasi pati yung tablet. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sumadsad po ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara sa 58 pesos and 27 centavos ang palitan ng piso at dolyar, mas mahina sa 57 pesos and 90 centavos kahapon. Huli pong sumampa sa 58 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar noong November 10, 2022. Poste ng kuryente sa gitna ng sapa. Pinangangambahang delikado yan kaya idinulog ng mga residente ng isang barangay sa Agonoy, Bulacan. Inilapit yan ng inyong kapuso action man sa mga kinauukulan. Dahil babad sa tubig ang poste ng kuryente ng Meralco sa bahagi ng Sapang Pari Street sa barangay Santo Niño, Agonoy, Bulacan. Nangangamba ang mga residente na lumambot ang pundasyon nito. Hindi po kasi sure kung safe po itong. Kung sakali man pong magkasakuna po. Ang pinangangamba nyo, baka mamaya Bumigay po. tumumba. Opo. Nasaan ba yung bahay nyo? Andito po, tapat mo mismo. Anong tinatayo yan? Maraming tuwa naman dahil tumaas ang mga kawad ng kuryente. Okay. Ngunit natuwa sila, hindi nila naisip. Baka dumating yung araw, mabuwal ang poste kasi malambot yung nilagyan. Medyo delikado. May pangamba rin ng mga residente lalo't palapit na ang tag-ulan. Dumating yung bagyuhan, baha. Yung mga kawad na pag nabuwal baka maka-aksidente na mga residente. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Meralco at agad silang nagpa-inspeksyon sa lugar. Dumaan daw sa sapat na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng paglalagay ng mga poste bilang bahagi ng bypass road project sa lugar. Sa tulong ng mga poste ay naitaas din ang mga dating nakalundong kable roon. Malalim po yung pagkakahukay niyan. Kung mapapansin niyo po dyan, may concrete foundation dyan, may bakal, nakadikit. At saka mayroong patos. Kaya may patos siya para at least may nakasupport sa ngayon. At iboy po yan. Sa mga residente po nitong barangay nito, wag po kayo mag-alala. Nakatutok kami dito sa project na to.
Tiniyak naman ng Meralco na patuloy nilang imo-monitor ang sitwasyon sa lugar. Kung sakaling ililipat, papadala namin sa proseso, with the consent ng municipal ulit. Tututukan namin ang sitwasyon dyan sa Barangay Santo Niño, Hagonoy, Bulacan. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo pang abuso katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naghatid ng saya at kilig ang mga Kapuso Star na dumayo sa Guimaras at Negros Occidental. Silipin natin yan sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Suot ang makukulay na costumes. Ibinida ng iba't ibang grupo ang kultura at tradisyon ng bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental para sa pagdiriwang ng Balbagan Festival. Tampok din sa Agro-Trade Fair ang mga sariwang gulay, prutas at iba pang mga produkto ng mga magsasaka sa lugar. Mas naging masaya at makahulugan pa ang pagdiriwang kasama ang Kapuso Stars. Gaya ni abot kamay na pangarap cast John Vic de Guzman. Black Rider cast Prince Clemente. Sparkle artist Lian Valentin. Sparkle actress Andrea Torres. Always looking forward ako sa mga gantong show. Sobrang happy dahil naririnig ko yung cheer ng crowd. Grabe yung pagtanggap nila sa amin, napakainit. Sobrang happy ko lang dahil syempre napasaya na naman natin ang ating mga kapuso. Sa Provincial Capital Grounds naman sa Jordan, Guimaras, nang harana si Lilet Matias, attorney at law cast E.A. Guzman. Binusog ni E.A. sa kilig ang mga kandidata na Miss Guimaras 2024 at fans bilang bahagi pa rin ng Manggahan Festival. Sa huli, kinoronahan ang pambato ng bayan ng Buenavista na si Axel Rose Gadian. Bago yan, di rin pinalampas ni EA ang mas level up na Mango Overload Food Trip. May mango shake, mango pizza, at syempre, may mango sinigang. Kasing tamis ng mangga ang kanilang pagtanggap sa akin and totoo yun, sobrang na-appreciate ko yung mga kapuso natin dito sa Guimaras dahil bukod sa mababait, very respectful and at the same time mapagmahal sila sa kanilang mga bisita. Ang gaganda ng mga candidates natin ngayon, ang gaganda ng mga taga-Guimaras. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok 24 oras.